Good morning po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ako sa inyo ng kaalaman tungkol po sa gulong. May gagawin po tayo sa shop. Aayusin po natin yung gulong. Tara po, puntahan na natin. Ito yung gulong na gagawin natin. Pinapalagay yan ng may-ari para nasira na kasi yung dating nakalagay dyan, oblong. Ngayon ang sabi niya, palitin ko daw yung gulong. Second hands lang ito pero pwede pa. I-share ko sa inyo na pag nagpalit kayo ng gulong ay dapat ay lagyan nyo na kaagad ng sabon yung gulong para hindi na maging oblong o yung maipit ang gulong sa rim. Nangyayari kasi yan. Ngayon para hindi mangyari yon, pag nagpalit ka ng gulong, sabayan mo na kaagad ng sabon. Hindi pwede yung langis, yung pinagchisulan. Yung iba kasi ang gamit nila langis. Ako hindi ko ina-advise yun. Bilang experience ko na, ang pwede ko lang i-advise sa inyo yung sabon. Hindi pwede yung langis. Yung langis dati ginagamit ko yan. Nga lang ang nagiging problema sa langis, pag gumamit ka ng langis, pag ginamit mo ang langis na pang-alis ng ipit ng gulong, ilang beses ko na itong experience, maraming beses na, sa maghapon hindi ka pwedeng hindi maplat pagka ginamit mo yung langis na pang-alis ng ipit sa gulong. Ay papakita ko sa iyo kung ano yung ibig ko sabihin na ipit sa gulong, no? Pakita ko sa iyo. Ito po yung sinasabi ko po sa inyong gulong. Tingnan nyo po yung gulong. Nakapasok po sa may... Yun, ganon yung ibig ko pong sabihin sa inyo. Para hindi mangyari yung ganon, maipit yung gulong sa rim, dapat sa umpisa pa lang ay lagyan nyo na ng sabon. Ay papakita ko sa inyo kung paano gawin yun, no? Tara. Yan, na ipasok ko na yung gulong. Dito ngayon papasok yung sinasabi ko. Pakita ko sa inyo. Hey. Yan, na
paikutan na natin siya ng sabon. Lagyan na lang natin siya ng hangin. Bumalik. Wait. Lahat kami maglupa. Okay lang kang sipit ni. Sipit. Aja. Ito yung sinasabi kong pantay. Ayan o. Nagpantay na lahat yung kanyang gulong. Ayan. Wala na yung ipit. Ganyan po yung ibig ko sabihin pag nagpalit kayo ng gulong. Siyempre po ito, marami po ang hangin nito niya sa loob dahil pinersa natin yung interior para lumabas yung gulong. Ang gagawin natin dito, babawasan natin ngayon ng hangin. Sobrang hangin yan. Bawasan natin. Check natin. Yan, pwede na. Okay na tayo dyan. At ganun nga po akong mag-ayos ng gulong. Kung nagustuhan nyo po ang aking ginawang videos, ay huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-like at mag-share na rin. Salamat po sa panonood.